FYI lang, Director Lazo, Director General Lazo, para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga pulis, ito yung sistema, Mr. Chair, and agree with me, sa lahat ng mga illegalist, ito yung sistema. Kapag nagpalit ng administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, Maubos ito kaya po yung yung dating grabang yun? kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat in-expect namin na mabigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung tao lumapit sa kanya, nagsasabi na kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipopusyon, then hanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po ginagawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me. So tuwing, nung kayo po inilapitan itong asset na to, po niyo lang po, tama? Oh. Yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago Maubos kaya kayo yung grabang naging yun? PDEA Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para mag-present pa ng kanilang offer sa iyo. At buti na lang hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Rap mo na siya, face to face. Hindi mo lang tinanong, oy, or, ano kung paano mo tawagin para hindi naman matakot. Pwede mo bang malaman? Hindi yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay, yan, pero teka muna. Sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko. Baka naman pwede kong tawaran yan. Hindi ba para huli-huli lang? Kunyari sumasangayon ka. Magbabanggit siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami hindi namin kaibigayan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-huliin mo lang. Hanggang sa makakuha ka lahat ng impormasyon na kailangan mo Maubos kaya para yung makasuhan grabang agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Di ba? Gaano nga katagal ang experience po sa law enforcement? How long have you been sa law enforcement? Kapal din. Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong rango inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. And I salute you for that, sir. Okay. Pero Major General kayo. That means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down dyan sa PDEA o maging sa PNP o lahat ng ginagawa ng mga underground, mga illegalista. Simple question lang. Tinanong mo, sino-sino mga involved dito dati? And you failed to do that. Maybe natatakot ka lang. Maubos kaya yung grabang I yun? told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Alam ko hindi natatakot si General Lasso dyan. Militarian, nasa sub-director. Hindi talaga natatakot yan. I can give you the assurance. Hindi to takot sa labanan. Yun nga lang siguro. I hold you responsible for your disclosure, sir. Please, so that the Filipino people will be satisfied. Hindi pwede you will just leave everything hanging. Sinabi mo yan, then paninindigan mo. Follow-upin mo, sir. Hanapin mo yung mga tao na yun. Really, no. Itong mga tao na ito naman, alam naman natin yan kung sino-sino yan. At anong mga... Maubos kaya yung grabang yun? Parang baligtad ang nangyayari. In output plans, mga action agent na ito, merong handler. Ang nangyayari, yung handler na police o PDEA agent, sila nang hinahandle itong mga action agent na sila sunod-sunuran. Itong gusto namin, demand kami 30%. Take it or leave it. Sabi naman ng handler, sige, kung gawin natin yan. Basta makaka-accomplish na kami. Baka gano'n na nangyayari. Baligtad na. Baligtad nangyari. Ang agent, action agent ngayon, ang nagiging handler. Yung handler ay sunod-sunuran na hintay na yan. Ito nga, klaruin natin. Sabi niya, Maubos kaya yung kalakaran grabang na yun? yan, matagal na. How long, sir? Hindi mo tinanong? Boss? No, sir. Ang exact question, sir, is yan ang kalakaran. Kalakaran, okay. Speaking of kalakaran, we'll ask yung pinalitan mo na PDEA Director, Lucas Villanueva. Ito ba'y kalakaran ninyo sa panahon ninyo noon?
Masakit, sir, yung deny volts. Kasi, sir, ang haba ng trabaho natin eh. 20 years ako sa PIDEA and never naging kalakal namin yan, sir. At the same time, nung nag-DG kami, nag-DG ako, structured, sir, ang anti-drug operation natin. Maubos kaya yung Mas grabang yun? nakalatag yung intelligence operation. Boss? So we are not really dependent on informants. Ang nangyayari kasi, sir, dahil bago, may mga walk-in informants. During my time, nung regional director pa, sir, ako ng regional NCR, I discouraged the use of walk-in informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based. Yung pinaghihirapan ng ahente. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng operation na yung alpha mo lahat ang magtatrabaho. Maglalaro talaga yan, sir. Now, I'm sorry, sir. Kung lumapit, sir, sa'yo, Maubos kaya yung grabang yun? basurero ng droga yan, sir. Kasi kung mag-aano ka ng 30%, magbabasura ka ng droga. Saan mo ibabasura yan? Sa barangay. No other else. Kapal yun. So, ibig sabihin, kukuha ka ng malaking seizure, yung 30% dito, ilalagay mo ngayon sa influence barangay. Alam ko yung dumaan ka sa PDEA. Hindi ka direkta naging PDEA director. Nagiging regional director ka noon. Ang tanong kasi nito, baka mga sabihin, ikaw, PDEA director ka, malinis ka, hindi mo yan ginagawa. Baka the people under you, may ginagawa na ganun. So, you've been the regional director, I'm sure, hands-on ka pag RD ka sa Maubos lahat ng kaya yung operations. grabang yun? Sir, pag nag-30% ka kasi, sisingaw yan, sir. Imposible hindi sumingaw yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng droga, out of dun sa huli mo, sisingaw yan, sir, sa mga law enforcement. Ito na nga, sumingaw nga. May sumingaw yung nagsabi. Hindi natin nga alam, sir, kung paano ang singaw niyan eh. Sir, kung ako yun, nilapitan, kung una kong tabahuhin, yun ang mapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Alam niya kung sino yung nagte-30% eh. Yun dapat ang kakandakan ko ng intelligence operation. Dahil, sayang, sir, yung legacy na iniwan ng ating presidente about sa war against drugs. During my time, 2020, pandemic pa yan, sir, nakakuha tayo 3.994 tons of dangerous drugs. Maubos kaya yung grabang yun? 30% yan, sir, sisingaw yan. Bakit? Every operation namin, sir, meron kaming NICA, kasabay namin. Kasabay namin, sir, ang ISAP, kasabay namin ang PIDEG. Definitely, sisingaw yan, sir. And ever since, nung sir, Presidente Duterte, ex-president, Patay ka. Gawin mo yan. nauna ka.